Good day mga koy. So ngayon ang ating pag-uusapan ay itong very controversial game ng Manila Clasico between Magnolia Chicken Templados at Barangay Ginebra Gin Kings, kung saan ay panalo dito ang Magnolia Chicken Templados, which is maraming question ang kanilang pagkapanalo. Pero kung nais mong suportahan ang aking munting YouTube channel ay humihingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat. So isa na namang matatawag natin na epic na Manila Clasico ang ating natanghayan sa laban nitong Magnolia Chicken Templados ni Coach Chito Victolero at saka itong Barangay Ginebra San Miguel, which is wala nga itong kanilang original import na si Justin Brownlee, dahil alam naman natin na mayroon pa itong problemang kinahaharap at inaayos pa nga magpahanggang ngayon. Kaya itong si Coach Timcon at ang Barangay Ginebra San Miguel ay no choice nga at naghanap nga ng kapalit pansamantala dito kay Justin Brownlee. Kaya dito nga natap na nga ng Barangay Ginebra San Miguel at ni Coach Timcon itong dating import ng Meralco Bolts na si Tony Bishop, at ayon nga kay Coach Timcon ay fit na fit nga ito sa kanyang sistema at sa kupunan. Itong si Coach Chito Victolero naman ay napaka-optimistic bago nga ang laban nila dito sa Manila Clasico na kayang-kaya nga nilang talunin itong Barangay Ginebra San Miguel, dahil dala pa nga nila ang momentum simula sa PBA on tour, kung saan hanggang sa ngayon sa Commissioner's Cup ay wala pa nga silang talo. At napanood din natin ang tapatan ng magkapatid na Ahan Misi sa laban na ito. At ang play nga nito sa huling quarter nga, kung saan mayroon na lang 11.6 seconds ang natitira sa orasan bago matapos ang laban, ay hindi nga dito natawagan ng foul di umano itong si Mark Baruca dito kay Scotty Thompson, which is ito nga sana ang magpapabago ng kompleksyon ng laro. At ayon nga mismo dito kay Scotty Thompson, habang pinapanood niya ang replay, ay mayroon nga talagang foul dito si Mark Baruca. Ito din mismo ang sinabi ni Deputy Commissioners ng PBA na si Eric Castro na unacceptable, there was a contact and we failed to make a call. So ngayon masususpindi na naman itong mga pobreng referee ng PBA dahil sa mali nilang pagtawag o hindi nila pagtawag nga dito sa laban ng Manila Clasico. Kung matatandaan natin mga koys, ay nasuspindi rin ang mga referee na humawak sa laban ng Inlex Road Warriors at saka itong Terra Firma Jeep, dahil naman daw bakit tumawag pa, seconds na lang ang natitira sa orasan at muntik pa nga matalo ang Terra Firma Jeep. So dito naman kabaliktaran naman mga koys, hindi nakatawag ang mga referee sa huling seconds din na lang ang natitira sa orasan bago matapos ang laban ng Manila Clasico. So kayo mga koys, ano ang kanyang magiging suggestion niyo o opinion niyo patungkol dito? So tama ba na masuspindi itong mga referee sa tuwing may mga missed calls na matatawag natin dito sa laban na hindi nila matatawagan? So sa akin naman kasi mga koys, tao lang din kasi ang referee. So minsan hindi rin talaga lahat nakikita yan. So mayroon talaga at mayroon talaga masasabi natin na missed calls dito sa mga officiating nitong mga referee. Pero sa akin naman mga koys, hindi siguro yung isususpindi yung mga referee na yan. So consideration na lang din, ilan bang referee dyan? 4 mga koys. Ilan ba yung player? 10. So nasa loob ng court. So hindi mo talaga makikita lahat yan. So opinion ka lang din naman yung mga koys. Kasi sana nga mga koys, kung hindi nahabol itong kalamangan na 26 points ng Magnolia Chicken Templados nitong lamang nga ng Ginebra na 26 points, hindi sana abot sa ganito. Kahit nga yung huling play na yun mga koys, hindi na magrereklamo yung Barangay Ginebra San Miguel nun kung sakasakaling na ipanalo nila ang laban ito. For sure hindi na maririnig natin ang balitang ito mga koys. So dito, dahil nga nabaliktad nga ang pagiging never see die nila, nabaliktad ngayon never see die nitong Magnolia Chicken Templados. Sila yung nakabalik dito sa tambak na 26 points nitong Barangay Ginebra San Miguel. So kaya dito nanggagalaiti nga sa galit itong si Coach Timcon sa kanyang team, dahil alam nila na lamang na nga sila dito. Ang problema nga lang, napabayaan nila
at napangalagaan hanggang sa dulo. At itong Magnolia Chicken Templados naman ay unti-unti nga itong hinabol sa pangunguna nga nitong import nilang si Tyler B, kung saan itong si Tyler B nga ay score ng 31 points dito sa Manila Clasico. At sabi pa nga niya, nag-enjoy siya sa laban na ito dahil dito nga una niyang sinasabi na maganda yung atmosphere ng PBA pag itong kalaban pala daw itong Barangay Ginebra San Miguel. So extra motivated din itong si Tyler B na makaharap nga itong Barangay Ginebra San Miguel. So katulad nga ng sinabi natin mga koys, itong Barangay Ginebra San Miguel ay hindi nga nila ito inaasahan na mababaliktad nga ang sitwasyon at natalo nga sila dito sa Manila Clasico, which is ito na nga mga koys ang pang-anim na talo ng Barangay Ginebra San Miguel as dito sa 8 pagkikita nila sa Manila Clasico simula ng year 2020 Philippine Cup. So maraming salamat mga koys. Kung mayroon kayong mga komento at suggestion regarding dito sa ating video ay iwanan nyo lang dyan sa baba at ating babasahin isa-isa yan. Maraming salamat mga koys. God bless you all hanggang sa susunod nating mga video. Maraming salamat. Bye bye.